Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back dito sa channel natin. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload kasi medyo busy po tayo, no? Ayan, so ito mga kapitbahay, may isi-share ako sa inyo, no? Meron ako ditong kung inyo mapapansin, kung inyo mapapansin, CK Teiko server. So, ito po ang pinaka-main server ng mga door access namin dito, which is itong mga to, yung mga aparato na yan yung nagsisilbing mga controller ng aming mga pinto dito, yan yung mga yan. Pero meron po siyang isang PC na pinaka-server mismo. Yan, since na nag-start to yung office namin, ito na talaga yung pinaka-server niya, hindi na namin pinalitan. So ngayon, nagkakaroon na yan ng problema yung kanyang hard drive kasi naka-HDD pa to. So, medyo nakakatakot kasi napakadaming config nito. Kapag nakurap yan, magre-reconfigure ako from the scratch ulit. Medyo mahirap po yun, no? Kailangan palagi tayo may backup. Kailangan palagi tayo may second option para hindi tayo mag-disaster recovery. Ayan, naka-hard drive po yan kung yung mapapansin. Naka-hard drive pa po yan, ayan. HDD. Ang gagawin natin ngayon, i-upgrade natin siya from HDD to, ayan, ito. SSD na Western Digital na green. 480 GB to. Ayan. Kaya, gagawin natin to. I-clone natin siya dito. I-clone natin siya dito sa SSD. Yung HDD na yun na 1 tera ba yun o 500. I-clone natin siya dito para in case na masira man yun, ibubut na lang natin siya dito automatic. Kung ano ang mayroon doon, nandito pa rin. Alright? Yan isi-share ko sa inyo. Paano nga ba mag-clone nito? Alright? Marami pong nagbablog. Pansin sa mga YouTube or sa mga Google, ang ginagamit talaga na the best na pang clone ng ganitong drive is yung ang ginagamit ko talaga dyan is yung Mini Tool Partition Wizard. Ayan. Mini Tool Partition Wizard, yan, nada-download po yan. May free po niyan, pero limited lang yung kanyang features. Nandoon yung features na pwede ka mag-clone ng hard drive. Ayan. May free po nun, may pro, may license, may lifetime. Nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo bumili. Pero para sa akin, kasi pang clone lang naman, nandoon naman yung features na gagamitin natin para mag-clone dito. Pwede na po yun. Kaya let's go. Ilalagay ko to doon, kakabit natin, lalagyan natin ng SATA para ma-clone natin tong HDD na yon dito sa ating SSD na Western Digital na green. Ayan. Recommended ko po yung mga ganito, no? Kasi sa Seagate, hindi ko naman sa sinisiraan, no? Shoutout po pala dyan. Sa Seagate or di kaya sa Kingston, medyo mas matibay itong Western Digital na to. Kasi sa Seagate may na-experience na ako na hindi tumatagal ng ilang taon, medyo nagkakaroon ng problema. Kaya ito yung tinry namin, medyo matagal. Hanggang ngayon, buhay pa yung mga PC namin, umabot na ng 5 years. Kaya recommended ko po ito sa inyo. Kaya let's go. I-migrate or i-clone natin para magkaroon tayo ng reserve. Para in case na masira man yun, walang problema. Ibubut na lang natin ulit dito. Alright? Yan. So, kung gusto mo, kunwari, server mo, o di kaya kahit anong server, kunwari, mayroong Linux server, tapos wala kang ganito na clone or nagkakaroon ng problema, pwede mo siyang i-clone gamit yung tool na yon dito sa Windows. Tanggalin mo lang yung hard drive dun sa server mo, ikakabit mo sila parehas doon, tapos pwede mo naman siyang i-select. Yan. Pwede po yun. Alright, so let's go. Babalik ako, ililipat ko lang yung isa kong SATA dito sa isang hard drive. Alright, so i-shutdown muna natin to para ikabit natin. Ayan mga kapitbahay, nakakabit na po siya. So, ayan yung SSD natin, ayan yung pinaka-HDD natin. So, yan yung i-clone natin dito. Alright, let's go. Kung yung mapapansin, di ba? Ayan o, kapag inon mo yan, medyo may katagalan yan mag-boot. Kasi naka-hard drive pa. Ayan na siya. Di ba? F1. May error pa. Kasi lumang-lumang PC na to eh. AMD A8 ata to. O, tingnan mo, hindi pa nabasa yung drive. Ulitin natin. F12. Ay. Sorry na. Kunting galaw lang yan eh. Nasisira agad. Uy, ano ba yung boot drive? Ginalaw ko lang ng konti, ayaw niya mabasa yung drive. Gagalawin ko muna yung drive ko. Ayan ang mga kapitbahay. Kung nyo napapansin, nababasa na ulit. Di ba? Oh, yan, nag-boot na ulit. Konting galaw lang ng drive,
Actually, pinalitan ko na yung SATA niyan, pero nagkakaproblema talaga minsan. Lalo na kapag konting galaw lang habang umaandar, mag-automatic yung Windows, mag-ano na siya, tag nito, Windows corrupted kasi yung drive siguro, yung disk niya may gas-gas na. Kung yung mapapansin, napakatagal, di ba? Ayan. Kung naka-SSD na yan, matik yan, boot agad yan. So, sa ngayon, katagalan, old, Windows pa yan 7. Hindi ko lang ma-upgrade kasi nga, sobrang daming configuration na pwedeng i-reconfigure para gumana ulit. Ay, naghahang pa. Aray ko. Naghahang pa. Kainis. Ay, naghahang yung hard drive. Talagang palitin na talaga siya. Kaya hindi ko to pinapatay Kasi pag pinapatay mo, minsan hindi na siya aandar. Ayan, i-restart ko lang ulit, babalik ako. Pag boot na ulit. Medyo kopong-kopong na tong desktop na to Pero working pa rin dahil pang server lang naman ng pinto. AMD A8 ata to Kaya no problem. Palitan lang natin ng SSD. Matibay pa naman. Balik ako. Ayan kung yung mapapansin, minsan kailangan mo pa siyang i-safe mode bago gumana. Yan, naka-safe mode siya. I-restart natin para mag-boot ulit. Aray ko. Kaya, protocol palagi pag may mga server kayo, matik kung hindi naka-RAID 1 yung pinaka-boot drive, na mayroon tayong backup. Kaya, para pag nagkaroon ng problema, hindi masakit sa ulo, di ba? Matik yun. Tulad nitong sa akin, gagawan ko lang siya ng boot drive, gagawan ko lang siya ng backup kung kailan nagkaroon na ng problema. Di ba? Dapat dati pa. Yan. Minsan kasi tinatamad, ganon. Ayan mga kapitbahay, nag-boot na siya ulit. Medyo pahirapan lang. Kailangan timingan mo yung hard drive kasi sumasabit na ata. Ay, naghahang pa. Ayan. So, paano nga ba mag-download ng ito? Yung Mini Tool Partition Wizard. Basic lang, no? Ayan, ito po siya. Ito po yung mukha niya. Marami na po nag-vlog nito. Ayan. Pero share ko lang din sa inyo. Ayan, kung nyo mapapansin, nabasa na yung natin. Yung, ito, unallocated. So, yan yung ating SSD na 480 gig. Yan, sana nakikita nyo, di ba? Paano nga ba mag-download nito? Napaka-basic lang, no? Ang gagawin mo, Google lang. Pag tinype mo kasi yan sa Google, lalabas na agad yun. Pasensya na kayo sa wallpaper ko. Napakaganda kasi. Sorry na. Ayan. Mini tool. Ayan, ito lang yung. Pag kinlik mo yan, download mo yan. Download mo lang yan. Ayan. Hanapin mo lang yung free version. Ayan. Tapos magda-download na yun. Tapos install mo lang sa PC mo. So, dahil nga naka-install na, try natin. Kasi, free pa to ayan So, ayan. Kung nyo mapapansin, nakikita na silang dalawa. So, ang gagawin natin, ayan. Copy Partition Wizard. So, ika-copy natin tong, ito. Copy Partition Wizard. Click next to continue. Ayan, sabi niya, select partition you would like to copy. So, ito yun. C. Ayan. Pwede kasi itong i-copy mo buo or pwedeng i-copy yung partition lang na ilalagay mo siya dun sa pinaka SSD mo. Ayan. So, ang gagawin natin, ayan, select natin yan, yung C. Next. Ayan. Tapos, select the disk and mark the position where you would like to create the copy. So, dito natin siya ilalagay. Ayan. Next mo lang. Tapos, ang sinasabi niya, ayan. So, dito siya magka-copy. So, ang ika-copy niya, ito. Yung C na to. Alright. So, pwede mo siyang lakihan. Pwede mo siyang i-maximize. So, 400, sakto lang. So, finish natin. Ayan, mga kapitbahay. Pag-click ko ng finish, may may nag-pop up na copying disk
cannot continue kasi ginagamit daw yung hard drive. So, nagsabi siya na restart your PC and partition wizard will continue your process. So, ayan, nung nag-restart siya, tapos nung nag-open, ganyan na po siya. So, nag-process na po siya. Ayan. Alright. So, ayan po siya. Hintayin lang po natin na matapos yan. Nagdedepende po yan kung gaano kabilis yung PC nyo or kung gaano kabilis yung hard drive nyo. Kaya, pag natapos yan, babalik tayo para, ayan, copying po siya para i-boot natin. Ayan, andun po yung andun po yung SSD, ito po yung hard drive para i-boot natin kusa. Okay, pag natapos po yan, i-boot na po natin yung SSD. Titingnan natin kung tama yung pagkakape. Alright, so babalik ako. Ayan na mga kapitbahay, nag-restart na po siya. Ang gagawin natin, shutdown ko siya muna para tanggalin muna natin yung wait lang, hard disk. Tanggalin natin yung hard disk. Titingnan natin kung magbo-boot siya sa SSD. Ayan siya. Ilaw. So, ito yung SSD niya. Ayan. Patayin muna natin. Ayan. Ito yung SSD. Ayan. 480. So, ito yung hard drive. Tatanggalin natin yung hard drive. Titingnan natin kung magbo-boot na. So, tanggalin natin yung power ng hard drive. Ayan. Medyo matigas. Ayan. So, ayan. Wala nang power yung hard drive. So, si SSD na lang ang nakakabit. Ayan. So, tanggalin natin lahat. Para maniwala. Ayan. So, ayan. Wala nang nakakabit sa hard drive. SSD na lang. Okay. So, let's go. On natin ulit. Ayan. Push power on. Okay. So, tingnan natin dito. Sana mag-boot na. Ayun. Ayun. Bilis. Kinopya niya pati yung error eh. Ayan. Sana goods. Ayan. Nag-boot na po siya. Baka matagal lang kasi nagre-rebuild pa. So, pag inyo mapapansin, ayan o. Oh. Nag-iisa na lang yung hard drive. So, ayan na siya. So, let's go. Subukan natin i-open yung door access natin kung gumagana. So, tingnan natin. Ayan. Alright. Yun. So, subukan natin mag-tap ng ID natin kung may lalabas. Dapat may lalabas eh. Ayan! Lumabas pa ako. Andan yung name ko. So, gumagana na po siya. Goods na po siya. Ayan po. Diba? Walang nakakabit sa hard drive. Tapos SSD lang. Ayan. So, may backup na tayo. Kahit masira ka man, wala na akong paki sa'yo. Ayan na siya. Wonder po siya. Yeah, right. So, ang ginamit ko pala dito na tool is ito, yung mini partition wizard na 11.6. Ayan. Kasi yung 13, may bayad na po yun. Kung gusto nyo gamitin. Kasi yung isa ko na may license nandun naka-install. So, in-installan ko siya dito. So, ayan. Goods na po siya. Same as, ano pa rin, luma. Ayan o. May mga pumasok na rin siya. So, try natin i-restart ulit. Or i-shutdown. Kasi kanina mabagal siya eh. Siguro nagre-rebuild lang. Yan, shutdown muna natin. Tapos buksan natin ulit kapag bumilis na po siya. Shutting down. Ayan. Mas mabilis na siya mag-shutdown ngayon. Ayan, kung nyo mapapansin. Ayan, oh, hindi na siya umiikot. Alright. Hindi na siya naikot. Ayan. So, SSD. Tapos, ayan. Wala na siya. So, on natin ulit. Sharan. Uy, guys, masabit. Ayan. Andar na po siya ulit. Ayan. Ayan. Nag-boot agad siya. So, mas mabilis na siya ngayon. Siguro kanina kaya mabagal kasi nagre-rebuild lang po siya. Ayan. So, buo na siya ulit. Okay. So, ang bilis. Pero ayan. So, okay na po siya.
hindi na natin problema kung masira man yung hard drive natin. May backup na po tayo na SSD. So, itago lang po natin yan in case na masira. Right, so i-on mo lang yan, matik, okay na po ulit. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. And thank you so much for watching. Alright, bye-bye.